Good morning everyone. Good morning Sir Jason. I am Jessa Tagsip and I am the last reporter of Unit 5, the Functional and Enterprise System. So, the last two remaining topics that will be covered in Unit 5 are Human Resource Management System or HRMS and Enterprise Resource Planning or the ARP. So let us first discuss what is Human Resource Management System. But before that, let us first define what is Human Resource Management or the HRM. So in the strategic business analysis, we already discussed what is this department do or unsay function gani nila. So kani siya nga department is responsible ni siya in selecting the right people in the right position. So ang function ani niya is mag-select, employ, mag-hire sila og mga new employee and applicant niya, mag-promote or mag-demote po niya sa mga current nga employees. So, ang HRMS daw is a human resource software that handles various modules binding human resource management, technology, and technology together. So, gifuse or gimerge ang human resource function og ang technology. Mo na siya ang HRMS. So, sa una, ang isa ka business organization is wala lang sila gagamit og HRMS, wala pa ni-exist ang technology, wala pa nila gi-adapt ang modernization. So, manual ra ang process. Then, through the manual processing of HR, na mga inaccurate data and information given, na misinterpret ang information, dili mawa ang na-input, then langay kaayo ang process. But, with the use of HRMS, it is where ni-adapt na ang isa ka business or ni-invest na ang isa ka business sa paggamit sa HRMS, then dito na napadali ang mga transaction, process. Ang employees sad is, na sila'y access sa HRMS. It is where makakita sila silahang own basic personal information nga mahibawaan nila if sakto ba ang na-input, ilahang makitaan po nila ilahang employment status ug maupod sa management or sa department, it is department ug asa sila nabilong. Mahibawaan sa ilahang department head if angay na ba silang i-promote. Mahibawaan sa department head if angay na ba nga magpuno sila workforce sa ilahang department. So mao na ang gamit sa HRMS. So HRMS as the tool of business organization. So, we all know nga, ang pag-select or pag-create sa usa ka system is mag-start kina siya sa system request. Then, mao na to mag-form na ang usa ka business organization sa mga mo-oversee or mo responsible persons or people nga mo gama sa system. So, first, ang usa ka business organization inagama sa HRMS is mo request ana nga system kay ang HR, then mag-investigate ang katong team nga nabuo sa business nga mo gama sa system if unsa kinahanglanon sa HR, unsa ilahang concern nga na mapagama sila ana nga system. Then mao na to ang end users sa HRMS are the employees, but limited lamang ang ilahang magamit. Then mga stakeholders then mo to ang HR. Then ang main concern sa HRMS or ang paggama sa HRMS is ang security gid mo gid ilang main focus because ang nasa sud anang HRMS is mga employees personal information nya di gid siya dapat nga makuha sa lain or dapat tight gid ang security nga naa ani nga system in order nga maprotektahan ang information sa usa ka employee based na pod sa Data Privacy Act of 2012. Dapat kanang private or wala jud maka-invade sa information nga nakabutang sa HRMS. If ang employees pod nga user ana nga system, then ang ilahala pong makuha nga information is all about ra pod nila. Dili sila makita sa information sa laing tao, sa lain nga employees. Mao na to. Mo na siya ang business organization or ang HRMS as a tool of business organization. Basta ang main concern lang gid niya is ang tight security. So, ngano daw dapat i-embrace, i-adapt, or
dapat na ay usa ka HRMS ang isa ka business organization. So mao ni siya ang 7 advantages if one business use or utilize the HRMS. First kay paperless HR department. So as I've said earlier nga no need na ay di ba daghan kayo di ba through manual process daghan kay kag mga information niya nakuha. So sa information nga ka document type gina siya or naka paper na siya, naka printed. So daghan na kay nagma tapok sa usa ka office. But with the use of HRMS, pwede nakaadto ra ninyo send or adto sa database nakabutang ang imuhang mga files. For example, ako usa ko ka applicant. But instead nga magdala ko og resume ngadto sa HR, then pwede na ko mo hatag or mo submit sa akong resume an application letter adto sa ilahang portal nga gi-provided. Yan. Tawagan ra ko nila if nakapasar ba ako ang application letter or ako ang resume, then moadto na ko sa ilahang office. Then usa sad ana is kanang instead nga instead nga mga papel-papel, then with the use of HRMS naka-file na siya, then lahi-lahi ang pangan, like kani nga file is HR personnel, kani nga file is sa finance nga department, kani nga file is kani sa na siya tagsa ka databases nga na dito nakasuwat ang tanang mga employees information. Then, the second advantage of HRMS is efficient HR department. So, efficient. If mga tag-efficient, pas dali kanang productive ang pag-process or ang transaction nga magamit sa HR department. Dili na siya hassle, dili na siya kuan og oras. Kay for example, ako head ko sa finance department, then mangayo ko og employment status or mangayo ko og basic information sa ako ang employee. Then madto ko sa HR, then i-search ra sa HR og asa ilaha na belong, like katong sa file sa finance department, i-search ra ang pangan, then matan-aw ra dili na kayo pareha if manual ra kay mag-search pa ka, magkuan pa ka asa, magsige pa kag scan, then dugay kayo ma-resolve ang concern sa nangayo sa information. The third one is last task performance time. So kuan ra dili na kayo ka makakuan og taas nga oras, taas nga panahon, diretso na dali na kaayo ang pag-process sa gustong makuha sa usa ka tawo or information about anang employee. Then the fourth one is the simple performance management. So, ang HRMS is na siya KPI or ang Key Performance Indicator. It is where mahibawan sa usa ka employee if unsa na status sa iyang employment. Mahibawan if kanang week is taas ba siya. Kanang nga week if kuan ba yahang performance, then maadto pod makit-an ang time in and time out, maadto matanaw if unsay work performance sa usa ka employee. Then, the fifth one is planning and analysis. Diba? Kaya na may KPI. So, ang planning and analysis or ang HRMS is makatabang na siya na planning and analysis. For example, kanang mag-hire ta or mag-promote ta. So, with the use of KPI nga nasa HRMS, na-install sa HRMS, then maka-decide na if kinsa imuhang i-promote, kinsa ang i-demote. Nya ato pod tanaw if kinahanglan ba nga magpuno og workforce sa usa ka department. If kinahanglan ba nga mag-recruit pa ta og lain nga mga personnel para sa lahi-lahi nga department. Mo na siya ang tabang sa usa ka HRMS in terms sa planning and analysis sa usa ka business organization. Mas mapadali og mas dali makabuo og decision making. Then the sixth one is the quick analysis of HR issues. So, diri pod ma-identify if kinahanglan ba nga matanaw ba nato nga usa ka department nagahiusa ba sila, if wala ma-identify nato if unsay mga kinahanglanon nga issues nga kinahanglan i-resolve. For example, wala nakasinabot ang finance department, so unsa may kinahanglan nila, manginahanglan sila og team building. Tanaw pod sa pikas nga department, wala kayo sila kahibaw unsaon paggamit ani nga system or
kani nga system is wala sila alamag. So mag-need ba sila og workshop or training para ana. So mao na siya gamit sa HRMS, maka quick analysis of HR issues. The last one advantage of HRMS is quick and accurate retrieval of information. Di ba? Kay I mention nga ganina nga naa siya databases. So for example, sa finance department nawala ang iyahang mga information sa iyang employees. So with the use of HRMS, mapadali ra nga ma-retrieve ra niya through the data basis nga nasa HRMS. Accurate pud ang mahatag nga data, dili siya sagol-sagol kay naka-database man na siya, nakalahi-lahi na siya og databases. Depende sa iyahang department. So, mao to ang mga advantages sa human resource management system. First, paperless HR department. Second, efficient HR department. Third, less task performance time. Fourth, simple performance management. And fifth, planning and analysis. Sixth, quick analysis of HR issues. And the last one is ang quick and accurate retrieval of information. So, these are the examples of human resource integrated into, HRMS or Human Resource Management System. So, mga function is sa human resource nga makita nato nga gifuse or naa sa Human Resource Management System. First, kay employees record management. Second, keeping employees' attendance records and tracking absences. Third, self-service portal for employees. Fourth one is managing payroll. Fifth one is employees' leave and absence management. Seventh is employees' performance management. Six is employees performance management. 7 is employees appraisal management. 8 is employee schedule and HR analytics and decision making. So mao gini siya ang naasa o mo ni siya yung mga manual function sa HRMS nga gi-integrate na siya or gi-fuse, gi-merge or naa sa sud sa HRMS. So, ang makita sa dato or makita sa sud sa or ang features sa HRMS are the following: history of transactions. Second, employees' personal information like birthplace, contact information, birthday, address, name sa employee. Third, kay employment information like unsa na iyang employment status, iyang background as an employee, iyang position, iyang salary. Then, the fourth one is work experience. So, ilang experience sa iyang trabaho. Fifth, kay appraisal information. Sixth, kay professional development record if naka-train na ba siya, naka-workshop na ba siya, naka-attend na ba siya ani nga seminar, external and internal, or agawas or inside the business. And the last one is the career plans. So, ang HRMS can also be accessed or run in various web-based methods. First, kay intranet. Second, extranet. And the third one is portals. So, let us first discuss on summoning intranet. So, intranet is the system of operation is limited only within the business organization. So, if I tag intra, then own. So, within rin siya sa business organization. Ang maka-open raani nga HRMS or ang maka-access raani is katurang mga tao nga naa sa iyahang sa sulod sa business organization. Katong employees, CEO, managers, HR, and every personnel nga nasa business. Then, ang ilaha pod nga ma-access ra is depende ra pod kung sa ang ilahang function or unsa ilahang asa ra sila kutob o unsa dapat ilang mahibaw-an. Mao na ang intranet. And the second one is the extranet. So, system operation could be shared outside the business organization. So, ang business information ma-share ang HRM is ma-used or ma-access sa mga taong outside the business organization. Pero na sila makuha nga benefits or ang nasa connection sa business organization. These are the investors, suppliers, customers, partners sa business. So, the last one
nga where people or where the business organization can access the HRMS is through the portals. So portals offer various links to business internal information and can also access the internet. So for example, ang kani siya is ang katulagi akong example nimo katong interested applicant. If interested siya applicant, then maka-use siya HRMS. Kung ganahan siya mo submit sa iyahang resume and application letter. So, ang napod ani nga HRMS sa portal is katong about sa business, kinsa ang mga HR personnel, and so on. So, maka-access pod ka ani, depende pod sa imong needs, depende pod sa imong gustong maibawaan na information, or depende pod sa imong function, or depende sa imong position ana nga business organization. So the figure is the payroll processing system using an HRMS. So di ba kay ang HR about employee man ni, so sila pod ang responsible sa pag-process sa payroll. So first kay alita sa human resource. Then duha ka arrow niya mo siya ang summary of employee details and employee details. Then ang ikaduha is ang update payroll employees payroll file. So mo na sila ang nagama sa payroll. Then ikatulo kay employees payroll fee. Then pag human sa paggama sa employees payroll fee, adto na siya sa department. So ang department na ang responsible sa paghatag sa payroll. So sila na ang distribute sa payroll. So mo to attendance report, tanawan nilang attendance, then mo to pay sa second nga circle is pay employee, then sa ang payslip maadto sa employee, ang payroll checks is maadto sa bangko. Then the third and fourth one is prepare payroll report and update ledger. So ang responsible na is ang accounting and finance department. So mao na siya ang paggamit sa payroll processing system using the human resource management system or ang HRMS. So, overall, HRMS is vital and essential gid siya sa usa ka business organization. It is because mas mapadali ta nila, mas mahasi pa nila, mas ma-evaluate pa sa HR if angay bang i-promote, i-select, i-recruit, or magdagdag ba sila og workforce sa usa ka business organization. And through HRMS, maka-evaluate sila og ayo, ma-train nila ang ilahang mga employees, mahatag nila ang mga necessary nga ganahan i-address nga issues sa usa ka department. Kaya ang HRMS mohatag ni siya og quick analysis and makahatag po ni siya og strong foundation if ang usa ka business organization ganahan og magama og decision making about sa ilahang mga employees, about sa ilahang workforce, unsaon pag elevate sa ilahang workforce. So mahal man hintuod siya, pero it is the best investment pod sa usa ka business organization using the human resource management system. The last topic of Unit 5, the functional enterprise system, is the enterprise resource planning or ang ERP. ERP is an integrated software tool that uses, maintains, and manages enterprise data. So, example ni siya sa system integration. So, well-known nga ang ERP is ang pag-combine ni siya sa tanan nga mga functionalities sa usa ka business organization. Adto na makita ang kanisila: inventory, production, financials, sales, customer relationship management, purchasing, MRP, management, resource planning, human resources, and services. So, makita dito sa ERP. So, makaingon ta nga mahal gid ni siya, but it is useful in the business organization to remain competitive in the market. So, kani siya is mahal man tuod, pero tabang kani siya, dako kani siya tabang sa usa ka business organization. As you can see in the figure 5.15, the ERP relation concept. So, sud sa ERP naa dito ang planning, access control, accounting, HR, storage, technology, sale, and production. So, makita gid nimo dito ang tanang function sa usa ka business organization. So,
So ang ERP usa ka system ra ni siya, pero nadito tanan. Nadito makita nimo ang mga function nga atong discuss earlier, na discuss na sa mga last reporter. So kaning ERP is ang overall system nga gigamit sa usa ka business organization. Mo ni siya ang pinakamahal, but also mo ni ang pinaka-useful sa tanan nga system nga nahimo sa usa ka IT analyst and the IT department. So, many business organization na ang nag-prove nga ang ERP is dako gyud siya matabang sa ilahang business. Dako siya og matabang in terms of cost, maka-reduce ni siya sa cost, maka-lessen sa cost. Then ang faster paspas na ang pag-response niya sa usa ka sa mas mapapaspas ang relationship or mas makabuo og relationship between the kanang customer and the supplier or the customer and the business. Then usa sad ana is kanang di ba kay na-integrate naman ang business ay na-integrate naman ang mga functionalities sa usa ka business organization in the means of ERP, then daghan siya og mahimo. So mao ni siya ang mga benefits or nganong kinahanglan gid unsay kanang positive side nganong kinahanglan unsay makuha sa usa ka business organization nganong kinahanglan gid nila nga mag-invest sa ERP. The first is faster response time. Mapadali na ang tanan, mapadali na ang communication, mapadali na ang pag-address sa issues sa or concerns sa customer related sa product or service nga gi-provide sa business. Mapadali na ang pag-accumulate sa informations through the CRM or the customer relationship management, or ang pag-abi-abi or pag-entertain sa supplier, the partners, and investors. And the second one is improve interaction in every corner of enterprise. So, na naman dito no, na fuse na o nanatanan sa ERP ang mga functionalities. Then, na sila connection, na sila mabuild na connection sa HR, sa finance, sa accounting, and everything. Then, the third one kay ang improve order management. Diba? Kaya na matoy purchasing. Then, ang pag-order og mga raw materials, ma-manage pa og tarong mas ma-focusan siya or ang katubang customer na sa order, then ma-manage or mas ma-focusan gid sa ERP. Then, the fourth one kay improve interaction with clients and customers. So, as I've mentioned earlier, through the use of CRM or customer relationship management, ato na nga mas ma-focus ang concern or unsa may ang gustong ipaabot sa usa ka customer ngadto sa business, unsa ilang concern, unsa ilang ganahan nga unsa gi-request or unsa ang ilang mga issues about the product and services nga gi-offer sa ato ang business. The fifth one kay reduce operating cost and financial responsibilities. Diba? Kay diba ato naman siyang gi-fuse. So, dili na ka need nga mag-hire og kani, dili na ka need og daghan kayo og mga tao kay yan naman kay ERP. So, ang ERP select na lang kag mga the best person nga mo manage ato nga functionalities. Dili gid daghan gid kayo imuhang need lang. Dili kay daghan na kayo imuhang need, so maka-reduce ka og operating cost of financial responsibilities. The sixth one kay reduced IT cost, diba? Kay if ato tong i-apply ta na system sa accounting, na system sa finance, na system sa HR. So kung daghan og system, daghan po ka og IT cost, daghan po ka og kanang financial responsibilities or hataganan sa kwarta, kay daghan man kayo og mga system nga daghan mo kay system nga gihimo. But the use of integration or system integration napagamay na ang IT cost. Na last one kay improved productivity. So efficient na ang mga operations, efficient na ang pag-answer sa mga concerns, efficient na ang tanan. So mas efficient, mas productive ang imuhang business organization. So mao to siya ang benefits sa enterprise resource planning nganong kinahanglan ng usa ka business mo adapt, mo invest og system, or nganong kinahanglan sa usa ka business organization ang integrate ang tanang system throughout the organization nganong kinahanglan ang ERP sa usa ka business and company. So ang ERP is provide na siya og databases. It is where the different functional unit organization of the business can create, report, transfer information into centralized databases. So, na siya employees database, customer database,
or different databases depende sa department or function sa usa ka department. So, unsa may advantages sa isa ka integrated database? First, kay data can be shared anytime. So, mas mapadali ang pag-transfer sa mga information. Dali ang magpa-transfer sa data ngadto sa centralized database. Second, kay data redundancy is reduced. So, wala na yung mga data nga magbalik-balik pa. Malesen na or mawala gid ang redundancy kay ma-filter out man na sa ERP if ang kato nga data is transfer na ngadto sa isa ka database. Third one, kay data consistency is maintained and improved. So, mas ma-improve or mas specialize gid ang mga data nga na-share sa usa ka database ngadto sa lain nga database. Then, the fourth one is data independence is observed. So, for example, kanang sa HR department, mawala ang ilahang, or sa finance department, mawala ang ilahang data and information, then, dili ra to maapektuhan ang naa sa ERP. Dili ra maapektuhan ang nasa centralized database because of this function. So, mao na siya ang independence, data independence. The last one is ang data integrity is improved. So, the integrity is the highest peak or point of honesty. So, ma-filter out sa ARP if sakto ba ang nahatag nga information, i-compare na siya, wala ba'y nawala, wala ba'y napuno nga information nga nahatag or na-transfer gikan sa lain nga database ngadto sa lain pud nga database. So, mao na siya ang advantages sa integrated database. Mao siya ang advantages sa pag-fuse sa mga databases into one centralized database. So, naapoy vendors of enterprise resource planning. So, vendors means ang sellers or companies nga na provide og ARP. So, naa diri ang Tier 1, Tier 2, and Tier 3. So, ang Tier 1 is ang vendor or these are the vendors that sell to business organization or companies that have annual revenues exceeding $1 billion. So, if ang seller or ang vendors og ARP or ang namaligya og ARP or nag-offer og ARP nga system ngadto sa usa ka kanang business organization nga ang ilahang profit or revenues or annual revenues kay na-exceed og $1 billion, then gitawag na sila nga seller as Tier 1. The second one is ang Tier 2. Resell to mid-sized business organizations or companies that have annual revenues ranging from $50 million to $1 billion. So, if $50 million to $1 billion na sila ilang gibaligyan nga organization, sila nga vendor, nagbaligya ato nga companies na ilahang annual revenue sila kay $50 million to $1 billion, then gitawag ni sila nga vendors as Tier 2. And the third one kay ang vendors or ang Tier 3 that vendors sell to business organization or companies that have revenues between $10 million and $50 million. So, if ang ilang business organization yung gibaligyan is ang annual revenue sila kay $10 million to $50 million, then gitawag sila og Tier 3. So, mao na to ang tulo ka classifications of vendors of ERP. Those are the Tier 1, Tier 2, and Tier 3. So, to sum up everything, ERP is the integration of all the systems. So, tanang system, tanang functionalities is adto makita sa ERP. Lisod siya i-manage or dili. Mahal siya i-manage, but also, mahal man siya inagpalit, but it is the best and useful system nga magamit sa usa ka business organization kay adto naman makita tanan, adto naman na function ang tanan, like atong planning, accounting, access control, mga na siya i-provide nga integrated databases and everything. The best siya nga investment for business organization para mapadali ang pag-recall or pag-answer sa customers' concern, pag-address sa mga issues between the organization, and mapa-improve po ang productivity sa usa ka business. So, that is the last two remaining topic of the Unit 5, the functional and enterprise system, which are the two remaining topic, the human resource management system and the enterprise resource planning. Thank you.